pa mga kababayan, sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit mahirap patalsikin si PBBM sa panahong ito ngayon. Bakit? Kasi yung mga gusto lang naman magpatalsik kay PBBM, yan yung mga pro-China at yan yung mga DD-shit. Yung mga kakamping mga kababayan na ito po sinasabi nila. Ito, una kay Christian muna tayo, pakinggan nyo. At ang nakikita ko ngayon, kaya hindi ko sinasabing mag-resign si BBM dahil po, kung hindi dahil sa kanya, hindi nag-umpisa itong flood control investigation. Tama. Kung hindi po dahil kay BBM, hindi po kumikilos ngayon ang Senado at ang ating Kongreso. Kasi mismo may mga kaalyado si BBM na baka matamaan dito. O bakit niya ito gagawin? Kita nyo na nga mga kababayan ngayon May mga kaalyado talaga si Presidente na talagang tinatamaan na. Diba? Hindi nga lang basta kaalyado. Yung iba baka nga kapatid pa, o baka nga pinsan pa, o baka nga kamag-anak pa yung tamaan mga kababayan, o baka nga mga miyembro pa ng kanyang gabinete, pero hindi niya po inaalintana yon. Kasi nga, ano ba sinabi ng Presidente dito? Hindi niya papairalin yung pinagsamahan. Ang iisipin niya yung sinasabi ng taong bayan at yung hustisya na isinisigaw ng mamamayang Pilipino, kasi mas matimbang sa kanya ang taong bayan. Anyway, tuloy natin. Kaya kahit hindi ko siya binoto, I have to give him credit. Dahil sa kanya, nabuksan ang issue ng corruption. Hindi na niya ito kailangan gawin, ginawa niya. At na-appreciate ko yon. I have to give credit where credit is due. Ang pinagkaiba ko sa mga DDS trolls yan ay ito. Sila sobra nilang ginudyos ang mga Duterte. At hindi nila kayang magsabi ng masama tungkol sa mga Duterte kung may nagawa silang mali. Ako po, kung may nagawang mali ang isang tao, I will call them out. Pero pag may nagawang tama, I will give them credit. Tama. Galit ang mga DDS. May nakikita akong tama sa ginagawa ni BBM. Bakit ko siya... Kasi nga mga bobo yung mga DD-shit na yan. Magagalit na naman kayo. Totoo naman kasi. Talagang mga bobo kayo. Diba? Dahil kung hindi kayo bobo, alam nyo naman niloloko na kayo, nagpapauto pa kayo. Call out. Kung nakikita ko at sangayon ako sa ginagawa niya, sa paggagawa ng itong mga investigasyon na to. And I want to give him the benefit of the doubt. Nilagay niya doon si Vince Dizon sa DPWH at naglilinis na ngayon ng ahensyang yon. Sa mga ginagawang kilos ni DPWH Secretary Vince Dizon, mukhang okay naman ang ginagawa niyang trabaho. Tama. At ang nakikita ko ngayon, kaya hindi ko sinasabing mag-resign si BBM dahil po, kung hindi dahil sa kanya, hindi nag-umpisa itong flood control investigation na to. Kung hindi po dahil kay BBM, hindi po kumikilos ngayon ang Senado at ang ating Kongreso. Kasi mismo may mga kaalyado sa BBM na baka matamaan dito. O tama yung sinabi dito, eto pa. Pakinggan nyo pa to mga kababayan. Talagang durog dito yung mga DD-shit na mga bobo. Eto pa, ito pa. Tingin ko ba, corrupt si BBM? Hindi po ako naniniwala sa mga haka-haka lang, kailangan may ebidensya. Alam mo, galit talaga ako sa korupsyon. At ang ibig sabihin na to ay wala akong isasanto. Lahat po, marami pong corrupt sa buong gobyerno. From the executive department to Congress, to Senate, to the judicial branch, at pati yung mga iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Napakalala talaga niyan. At alam nyo, no, kaya natatawa ako dito sa mga DDS trolls na to. Hindi sa mga supporters ni Duterte, dahil sa totoo lang, tingin ko, biktima din sila talaga dito ng mga disinformation at fake news. Ang pinag-uusapan natin ay itong mga bayad na mga DDS trolls na nagkakalat ng mga kung ano-anong mga propaganda para sa kanilang agenda. At ang... isa pa dyan mga kababayan, yung mga vlogger ni Alputera na bayad para po sa propaganda nila, para doon sa mga maisog rally po nila. Diba, yan niya, si Teo Moreno, di umano, yung mga kasama dyan ni na Alputera, yan yung mga bayad talaga na mga vlogger na nagpapakalat ng propaganda, samantalang habang nagpapakalat sila ng propaganda labang kay Presidente, yung amo nila na si Small Boy mga kababayan, dikit naman ang dikit kay First Lady. Kaya nga ako, nananawagan ulit ako kay Small Boy, kung talagang tapat ka at sumusuporta ka sa gobyerno ni PBBM, bakit hindi mo nautusan ngayon din si Alputera na mag-post ng Sara resign? Diba? Uulit-ulitin ko yan mga kababayan sa vlog natin
para matauhan naman yung mga yan. Kasi biruin nyo, unfair naman po ito. Kaya First Lady, dikit yung mga yan. Pero yung mga nasa sa ibaba po nila, dire-diretso naman yung pagtira sa gobyerno ni PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Kaya nga kay Small Boy, utusan mo si Alputera na mag-post ng Sara resign. Kung talagang totoo at malinis yung hangarin mo sa gobyerno ni PBBM. Anyway, tuloy natin. Sinasabi ko dito ay yung mga nakikita kong mga pinopost nila na sinasabi nila na hindi ka daw anti-corruption at anti-Duterte ka lang daw. Pambira talaga itong mga to, binabaliktad yung kwento. Pag anti-corruption ka, kailangan anti-Duterte ka din. Kasi po si Duterte at yung pamilya niya isa sa pinaka-corrupt sa ating bansa. Tama! Unless naniniwala talaga itong mga troll na to na hindi corrupt ang mga Duterte. Kung hindi sila corrupt, sino nagbabayad sa mga sweldo nila? Diba? Saan nanggagaling yung pera? Tama! Saan ni Duterte nilagay yung kanyang confidential fund na siyang nagpalaki nito up to 4.5 billion taon-taon? Siya po may kasalanan nito. Tapos sasabihin nila, pag hindi daw natin hiningi ang resignation ni BBM, ibig sabihin daw nun ay hindi daw talaga tayo anti-corruption. At hindi daw natin mabanggit ang pangalan ni Romualdez. Ako na sabihin ko sa inyo, kung guilty si Romualdez, kailangan siya bumaba at kailangan siyang maparusahan. Kung guilty at kahit sino mang kongresista, kailangan siyang maparusahan. Kung guilty at kahit... Ay, wait lang. Nawala yung ano natin. Eto mga kababayan, to be honest kay Romualdez naman, di ba nung naakusahan siya, for delicate bumaba naman siya sa kanyang speakership. Di ba? Kahit mga kababayan ako, may nasasabi akong against kay Romualdez minsan, delikadesa ang kinabibilib ko lang sa kanya, bumaba siya sa kanyang speakership at ipinaubaya niya kay Boji D yung kanyang posisyon. Yun yung maganda doon. Ano po, at tinaharap niya naman yung mga aligasyon laban po sa kanya. Tuloy natin. Kahit sino mang senador, kailangan sila maparusahan kahit sino ang kaalyado nila. O kung gusto nyo, isa-isa pa natin itong mga to si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, may matibay na ebidensya na lumalabas na korap yung mga yan. Kasama mo na sa Congress, si Zaldico, may matibay na ebidensya na contractor pala siya na nakinabang dito. Pero kailangan din yung isama dito si Sara Duterte dahil may matibay na ebidensya na nilustay niya yung pera na pinagkatiwalaan sa kanya. May matibay na ebidensya na nag-bribe siya ng mga opisyal ng gobyerno. May matibay na ebidensya na kung saan-saan niya ginastos yung pera na hindi nga natin alam saan napunta. Tama! Alam lang natin kay Mary Grace Piatos lang napunta yung pera O paano naman si Paulo Duterte? 51 billion in 3 years on flood control. Na sinasabi nga ni Ping Lacson na hindi kayang i-absorb ng isang distrito ang ganyang kalaking pera. Kaya kung galit ka talaga sa korupsyon ng flood control, si Paulo Duterte, isa sa pinakamalaking nakinabang at corrupt dito sa issue ng flood control. Kaya mo bang banggitin yun? Kaya mo bang ibati ko si Paulo Duterte? Tapos si Digong Duterte naman, oh, yan, hamon ni, ano yan, hamon niya ni Sir Christian doon sa mga Duterte vlogger, sa mga DD-shit vlogger dyan, o ano, kaya nyo questionin si Pulong Duterte, saan napunta yung 51 billion pesos? Ang lakas-lakas ng loob ngayon ni Paulo Duterte na magpaimbestiga patungkol daw sa ugnayan ni PBBM, doon daw sa binanggit ni Zaldico na 100 billion na insertion sa bicameral, di ba, sa bicam. Maliwanag nga na kung gugustuhin ng presidente na kumuha ng pera sa kaban ng bayan, kayang-kaya niya pong gawin yan sa pamamagitan doon sa NEP. Kayang-kaya niyang gawin yan sa NEP, mga kababayan. Pero, bakit niya ibinito? Diba? Kung kukuha lang din siya ng 100 billion pesos, bakit kailangan niya pang ibito yung iba? Diba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Panahon niya. Gaano kagrabe ang korupsyon ng panahon niya, malala. Dahil po sa kanya nga, siya po ang nagpalala ng korupsyon dito sa bansa natin. Kaya mo bang magalit sa korupsyon na nangyari ng panahon ni Duterte? Yan ang problema natin. Hindi naman kayo galit talaga sa korrupt Galit lang kayo sa mga kalaban ni Duterte. Galit lang kayo sa lahat dahil gusto lang nyo ang mga Duterte. Kaya kung pantay-pantay tayo at maayos tayo sa pag-iisip natin, lahat po yan dapat wala tayong sinasanto. Kayo, kaya ba nyo yun sabihin? O ngayon sa mga nagsasabi naman sa paano naman si BBM? Alam po nyo ganito po yan,
Kayo po ang bumoto kay BBM, hindi po ako. Tama! Kayo po ang may kasalanan nito, kaya kayo po ang managot dito sa mga pangyayari ngayon. Pero tingin ko ba, corrupt si BBM, hindi po ako naniniwala sa mga haka-haka lang, kailangan may ebidensya. At ang nakikita ko ngayon, kaya hindi ko sinasabing mag-resign si BBM dahil po, kung hindi dahil sa kanya, hindi nagumpisa itong flood control investigation na to. Kung hindi po dahil kay BBM, hindi po kumikilos kayo ng Senado at ang ating Kongreso. Kasi mismo may mga kaalyado si BBM na baka matamaan dito. O bakit niya ito gagawin? Kaya kahit hindi ko siya binoto, I have to give him credit. Dahil sa kanya, nabuksan ang issue ng corruption. Hindi na niya ito kailangan gawin, ginawa niya. At na-appreciate ko yun. I have to give credit where credit is due. Ang pinagkaiba ko sa mga DDS notes yan ay ito. Sila sobra nilang ginudyos sa Duterte at hindi nila kayang ito yung umulit lang. So ngayon, kung titingnan nyo, sapol yung mga DDS dyan. Kaya Sir Christian. Diba? Sapol na sapol. Kasi nga naman, paano ninyo mga kababayan sasabihin na corrupt ang presidente? Wala nga matibay na ebidensya na nagtuturo na nakinabang si PBBM na pera ng taong bayan. Alam niyo, maniniwala pa nga ako na mas corrupt itong si Digong. At saka isipin niyo dito niyo makikita na peke talaga yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa sinabi ni Jaime Marcos na nakiusap siya kay Digong para isara si PBBM. Kung talagang tunay, yung sinabi na yan ni Senator Jaime Marcos. Ibig sabihin, yung war on drugs ni Digong para lang sa mahihirap at sa mga kaalyado at mayayaman, hindi tumatalab. Doon pa nga lang sa sinabi ni Jaime na yun, inilaglag niya yung administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga mga kababayan, kapag pinag-usapan natin ay issue ng corruption, hamak naman, mas corrupt talaga ang administrasyon ni Digong. Tapos ngayon, ito pa, kung babasahin po natin, may pinapaimbestigahan pa itong si Paulo Duterte. Yan, ito pa nga, may isa pa nga, ito pang kay Mocha Uson. Sabi dito, ayan sa Abante, basahin natin. Sabi po dito, pinapaimbestigahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Kamara ang mga aligasyon ni dating Congressman Saldico laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay sa umano'y 100 bilyong halaga ng mga proyektong isinama sa 2025 national budget. Ito nga po yung sinasabi ko mga kababayan sa inyo. Bintang sila ng bintang kay PBBM at kay Romualdez, wala naman silang ebidensya. Gaya nga po nung sabi ko mga kababayan, isipin nyo po mabuti kung gugustuhin ng presidente na magsingit sa BICAM, bakit sa BICAM niya pagagawin? Kung pwede naman niyang gawin sa NEP yan. At saka kung talagang nagsingit talaga o nagpasingit talaga ang presidente, bakit niya pa kailangang ibito yung halos 100 billion mahigit, mga kababayan, na nakalagay doon po sa BICAM? Diba? So ngayon mga kababayan, para sa akin, itong mga sinasabing ito ni Paulo Duterte, dapat siya po ang iniimbestigahan dahil doon sa 51 billion pesos na hindi niya may paliwanag kung saan niya po dinala. Kung ito ba ay ginamit pambili ng franchise ng 7-Eleven dyan sa Davao para sa kanyang anak, diba? Kasi isipin nyo kung gaano katindi itong mga aligasyong ito laban po kay PBBM. Pero gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, ang presidente po natin talagang malinis ang hangarin para po sa mga kababayang Pilipino po natin, at talagang mas mahal niya ang taong bayan kaysa sa mga kamag-anak kaibigan, kaalyado at mga malalapit na tao po sa kanya. Hindi po katulad ni Digong na handang ipagpalit yung taong bayan para po sa kapakinabangan ng kanya mga kaalyado. So kayo, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hinggil po sa mga isyong ito na tinalakay po natin?